Aba, ako na lang vlogger ang tawag sa akin ngayon. Palitan na ang ano eh. Nagkaikot-ikot na. Professor Richard Aldens, Attorney Mark Gamboa, at ang paboritong vlogger ng bayan. Sige na nga, top 3 na lang para walang magalit. Paboritong top 3. Basta top 3. Top 3 vloggers ng bayan ay si Ricardo Heydariani. Guys, ang dami natin pag-usapan. Hinihintay ng buong bayan itong pag-usapan natin para magulo kagad. Ito na, Mark. So, paki-announce na. This is it. Lenny, Mayor Lenny. This is what we should get used to. Mayor Lenny. Mm. Sir Mark. Lumabas na sa news. Di ba pinag-uusapan na natin for how many weeks na. Pero ngayon lumabas na sa balita. Kumbaga they are free to say na Lenny closes the door on running for Senate, and she will be running as mayor ng Naga City to continue yung magandang nasimulan nung kanyang asawa na si Jessie Robredo, the late Jessie. So ayun, yun ang nasa news na ngayon. And maraming na lungkot kasi they were expecting Lenny has the biggest chance sana sa kakampings na makapasok sa Senado. So, yun, ang siguro maganda lang kung wala siya makakalaban sa Naga, makakaikot siya kasama ng mga senatoriables niya para mas lumaki yung tsansa ng mga tumatakbong kakampigs. Yun nga yung sinuggest ko, Mark, in several interviews last week, na sana ay makasama si Lenny dun sa dati ko pang sinasuggest na nationwide Thanksgiving and listening tour. Para ba i-transfer niya yung leadership kay Senator Risa Hontiveros? Para hindi kasi pwede na in-announce mo lang na si Risa na yung leader, siya na yung papalit sa'yo. Kailangan medyo mahabang proseso. Maglibot kayo na magkasama kayo. Sama si Laila de Lima, tapos kasama yung kanilang tatlong kandidato. No? Parang early campaign na rin. Ang mahalaga naman, hindi nakalagay yung vote. Di ba? Ang mahalaga ay i-transfer na yung leadership. Doon nagrereklamo minsan yung mga iba, katulad nila Trillanes, na bakit nagdidili-dali pa, bakit may hesitancy, bakit walang ganong klaseng proseso. So ito, maganda na inamin na niya, siya ay tatakbo mayor, at yung susunod sana ay samahan niya yung tatlong kandidato nila, si Kiko, si Bam, si Shell, tapos isama yung spokesperson nila, si Laila de Lima, at yung papalit sa kanya na leader, si Senator Risa, na medyo gumaganda naman kahit papano yung traction ngayon. No? Pero iba pa rin talaga kung si Lenny mismo yung magta-transfer ng leadership in a nationwide process. Bakit nga ba sa Ronald wala? Yun lang nagtataka din yung marami. Bakit nga ba wala ang mga Thanksgiving tour, wala masyadong ano? Bakit nga ba ganun? Parang hindi tuloy lang alam, meron pa bang kakampings? Meron pa bang yung angat buhay, more on tulong, pero sa political side, parang wala ka masyadong maramdaman sa It's an grassroots. NGO. It's an NGO. It's a small NGO, not even a big NGO. So, siguro dahil nagpahinga muna si Lenny, 'di ba? Marami siyang mga biyahe after ng elections, 'di ba? Ikalawa ay baka isipin na nagkukan sila, na nag-early campaigning sila at bumabanat sila kay BBM. So binibigyan muna nila ng space, no? Pero ang naging negative impact niyan yung pink wave na hindi naman insignificant ay medyo humupaw, medyo bumaba, na sana na-harness nila. Baka mas maganda ngayon yung ratings ni Bam, ni Kiko, at saka ni Shell kung yung 15, 16 million votes na yan, yung warm Tuloy-tuloy, bodies no? na yan, na very na mataas yung level ng voluntarism, ay nagamit nila beyond the 2022 election. Yun yung nasayang. Kaya hindi ko alam kung kaya pa yung i-harness pa uli ngayon. Tingin ko kaya pa naman. Pero less than pa na lang less than a year na lang so kinakailangan mo i-pump prime ng maigi yan para yung dapat ginawa 2 years ago ay mahabol itong last few months going into the midterms. Ikaw, Mark, ano yung nakita mong mga responses so far online? Kasi pagdating sa atin tatlo, ikaw yung pinaka-vlogger extraordinaire. Pero syempre, attorney ka na ngayon. Mark,
Was there any traction online when Lenny essentially confirmed na tatakbo siyang mayor? Wala bang at saka sa tingin mo, I mean, you have worked with people like Mayor Isko Moreno, you have covered Mayor Vico. Don't you think that this is the best natural way forward? Go from local and then back to national even stronger in 2028? Anong read mo dyan, Mark? Marami sa social media ang medyo nalungkot kasi they were really expecting na sa Senado papasok si VP Lenny na mas prominente nationally, mas makikialam sa mga issues. They were really looking towards her. Ito yung mga kakampigs talaga na na hindi tumitingin sa iba, na si Lenny pa rin yung tinitingnan na leader. So merong I could sense na merong mga lungkot doon eh. Pero ako kasi personally, I think this is the best way to moving forward for Lenny eh. Para ipakita naman niya a different side of her naman as an executive naman. And ako I'm really excited for the people of Naga. Kasi iba pa rin pag meron kang rockstar na mayor eh. Imagine all the celebrities, all the big companies, lahat ng mahahatak ni Lenny na tutulong sa kanya na to make Naga a model city of kung ano yung gusto niyang gawin sa Pilipinas, she could make turn Naga to a model city, and ang daming tutulong sa kanya, and ang makikinabang niyan yung mga taga Naga. And ako syempre coming sa experience kay Isko, nakita ko na kahit on a local scale pwedeng maging umingay nationally eh. Pwedeng maging viral nationally, lalo na yung mga best practices at yung mga magagandang mga gagawing mga proyekto. So, kumaga, ang maganda, this insulates her from sa mga national na issues. Hindi niya kailangang pakialaman lahat, mga West Philippine Sea, she doesn't have to react to every single issue na nangyayari. She could just focus on growing Naga, to improving the lives of yung mga kababayan niya sa Naga. Come 2028 o 2034, if she does a good job sa Naga, that could be her springboard kung if ever she wants to, or if ever nandoon pa yung suporta ng mga tao or kung ano man. So ako it's the best it's the best move eh. Yung iba sinasabi naman governor ng Kamsur, ang hirap talaga yung Villafuerte, mahirap talagang banggain din. So mas sigurado yung sa Naga. Meron ding iba DepEd secretary, pero hindi ko din sure kasi that would mean parang poetic justice if ever. Poetic justice. Pero syempre that would mean na magiging under siya kay BBM. So hindi ko din sure kung paano magiging epekto nun sa niya. So yun yung mga I think itong becoming Naga mayor is the best way moving forward. And ang sinasabi ko nga sa vlog ko kanina din is sana she could lead yung hindi naman lead pero yung she could be one of the leaders ng kakamping movement na coming from Naga. Para she could lead from there. 'Di ba? Kung hindi man siya or kung hindi man kung siya pa rin man or kung maipasa niya, she could lead from Naga. Yun naman yung tingin ko doon. Center of gravity. Nung nagkita kami, yes, nung nagkita kami after the election dun sa house ni Ambassador Ibo, Swiss Ambassador, nag-dinner kami. Yun yung sinabi niya. That was sometime June, no? Sabi niya, ang kanyang decision talaga ay tumakbo sa Naga dahil yun yung request ni Jesse Robredo. So ang talagang dominant reason sa kanyang pagtakbo sa Naga ay si Jesse. Sabi niya, yun yung huling habilin sa kanya ni Jesse. O paulit-ulit na sinasabi, huwag kalimutan yung Naga. Huwag kalimutan yung Naga. At ikalawa, sabi nga ni Mark, yung dictum na all politics is local, napatunayan this past decade or so. Dahil dito na sumulpot yung isang Binay dito sa Makati. Dito sumulpot yung isang Digong, no? Dito sumulpot yung isang Vico Soto. Dito sumulpot yung isang Isko Moreno. Kaya ngayon nakikita na yung local can build the building block for national projection and national engagement and even national victory. No? Yun yung nakikita natin at this point. Kaya tama yung sabi ni Mark na kung maganda yung performance niya sa Naga, in the future, hindi pa naman matanda si Lenny, ay pwede yung kung sakali magpasya siya or wala nang iba
na magiging alternative, ay pwede siyang mag-aspire for a higher position again. No? Again. Pwede at the time, baka may sapat na edad na si Vico Soto, makatandem pa niya. No? Isang bata, ibang henerasyon, tapos siya. So maraming possibilities. Hindi exclusive, hindi mutually exclusive yung pagtakbo sa Naga sa prospect ng national election in the future. Ronald and Mark, I want to ask you actually, maganda rin yung mga tanong mga kameta natin, especially sa TikTok also. They say also all politics is personal. So it's about trademark, it's about branding, tatak, sabi nung isang kasama natin sa TikTok ngayon. Mark and Ronald, in terms of personal branding, ano yun, hindi naman pwede na Jesse Robredo replication lang. Hindi pwede na ulitin lang niya yung ginawa niya bago siya tumakbo sa vice president. What should be new and what should be the continuity factor if she's gonna re-enter politics again, considering everything that has happened in the past for her? Ikaw muna, Mark. I mean, does she need rebranding? And then, ano yung mga do's and don'ts sa tingin mo? And then I'll talk to Ronald because I want to put it also in the context of Riza as supposed leader of the opposition. Ano yung mga do's and don'ts also for Lenny? Again, of course, we see the logic bakit it makes sense to run as a mayor, but it brings its own complications, right? So pag-usapan natin ng potential complications or fault lines and tricky navigation routes. Pagdating sa branding, of course, we still remember yung chinelas na style ni Jesse Robredo noon. Pero nationally, syempre ang matunog pa rin yung kakampink na branding eh. So parang magiging, I could imagine Naga turning pink eh. Parang isa sa magiging home base ng kakampink yung Naga. Parang yung mga kakampinks doon sila magpipilgrimage. Doon sila parang ganun ko na-imagine yung in terms of branding. So she could reinforce her branding from there. Tapos yung mga plano niya nationally, pwede niyang gawin mga on a local level, ganun muna niya i-start para ipakita na ito yung proof of concept ng mga gusto kong gawin sana nationally na pwede nating gawin in the future kung tataas ako ng pwesto. Yun, ang hindi ko lang talaga sure is if yung kakamping ba kaya bang ipasa to Riza or yung transferability. Yung transfer. Is that talagang si Lenny lang ba talaga yan? Tapos susuporta na lang sila kay Riza kung si Riza na yung will be the one. Yun ang medyo hindi ko pa matansya din eh. Kung are the kakampinks willing na to have a different leader kung nandyan pa si Lenny, kung hindi pa retired si Lenny. Ronald. Sorry, Mark, for cutting. That was a very important point. I want to push you on this, Ronald, kasi I think you and I medyo nabash tayo ng marami among other reasons is because sabi natin, kailangan ng post-mortem, kailangan ng recognition ng mga kakulangan including the administration you work for, the Aquino administration. Hindi ba ang risk dito is magsasilo ka that you're gonna sink to the choir? I mean, malamang sa Naga, there's not gonna be much criticism of Lenny. It's gonna be re-celebration of the Lenny brand, the pink brand. Don't you think that this will over-insulate her from the kind of redemptive, reflective, post-mortem na siguro kailangan ng buong opposition, considering that Lenny has a high profile? I want to also add the second element here. How can Lenny be Lenny but no more with national positioning? Like purely Mayor Lenny, which is weird, di ba? Considering she was the vice president. And kasi, di ba, Mark, dami nagbabash kay Vico, galing sa Dilaw or even Pink, na sinasabi si Vico ay masyadong parokyal. Yun ang sinasabi. Si Vico walang paki sa bansa yan. Paki lang niya yung constituency niya. Obviously, I understand why. But di ba, Ronald, that could be the problem also for Lenny, di ba? Kung she avoids national issues and she's still Lenny Robredo, baka medyo weird ang lalabas. I mean, how do you see her navigating that or potential challenges and traps there? Una, walang pink kung wala yung dilaw. So, ibig sabihin, nagsimula rin yung pink doon sa yellow ni Pinoy. No? At nagdagdag siya ng kanyang bagong brand. So, it's not purely a pink brand eh. Without the yellow, wala namang magiging pink. Kaya nga ang tawag pink lawan eh. Diba? Dahil doon naman nagsimula sa dilaw. No? At binago niya yung color, pinasa niya yung kanyang distinct brand. Ganon din siguro kung ipapasa niya yan kay Riza. It will be a continuity of yellow, pink, and whatever brand yung gagawin ni Riza.
So hindi naman pwede na you just start totally fresh na walang ganong klaseng continuity. So kung ipapasa yan kay Risa, ay tatahakin pa rin ni Risa yung yellow legacy, yung pink legacy, and something her own. No? Kung sakali mangyayari yan. So hindi sila mutually exclusive sa isa't isa. You cannot stick to the yellow brand. You cannot stick to the pink brand. You also have to put your own brand na ihahalo dun sa kulay na yan. Pero, hindi mo rin pwedeng itabi yung yellow at saka pink. Dahil yun din yung pinanggagalingan ng iyong base. Yun din ang pinanggagalingan ng iyong ethos. No? Yun din ang pinanggagalingan. Kaya, ang pwedeng gawin ni Lenny in the future, kung halimbawa mag-aspire siya for a higher position after testing out being a mayor, ay nakita natin yung unraveling ng mga dynasties. Nag-unravel yung Binay, nag-unravel yung Duterte, nagsisimula mag-unravel, at sa ngayon walang next episode na ito. At sa ngayon walang tumatayong alternative na Marcos. No? Si Sandro ay masyado pang bata at hindi pa tested. So nakikita ngayon dito in the interregnum, no, ay pwede mong sabihin, tama na muna yung mga dynasties. No? Ang batayan naman natin ngayon ay merits. Ang batayan naman natin ngayon ay platform. Of course, hindi sapat yan. Kailangan meron kang brand. For lack of a better example, parang ipatulpo mo. Pero lagyan mo ng substance. Lagyan mo ng substance, lagyan mo ng platform, lagyan mo ng vision, lagyan mo ng principles. No? At yun yung pwedeng i-reinvent ni Lenny at saka ni Risa in the near future. Na subukan naman natin yung iba. Subukan naman natin yung merong plataforma. Dahil nitong nakaraang mga taon, puro dynasties eh. The Binays, the Eraps, no? The Arroyo, even the Aquino. Yung Aquino kasi ayaw na eh. Nakausap ko yung mga kapatid, sabi nila, kota na kami. No? In-offer na namin yung aming tatay, yung aming nanay, yung aming kapatid. Iba naman. No? Iba naman. So pwedeng tumayo doon sa ganung klaseng legacy itong mga tipo ni Lenny at saka ni Risa. No? Tutuntong sila doon sa ganung klaseng legacy. Pero at the same time, creating a new brand, a new ethos, a new vision for the country. At maganda yan dahil nakita ng mga tao, hindi naman nag-improve yung ating kabuhayan with all these dynasties. Diba? With all these dynasties. So, for lack of a better, parang babanata mo yung dynasty. Tatayo ka sa legacy nung mga dilaw, pink, etc., reform, pero at the same time, mag-i-invent ka ng sarili mong brand, pero at the same time, babanatan mo yung curse ng Philippine politics, which are basically dynasties. Yeah, I think this is a perfect segue because I want to talk about Riza more, as much as we're talking about Lenny, because this could create an awkward situation whereby Lenny will rebuild a momentum for potential run in 2020. I'm not saying yun ang plano niya, but I won't be surprised if Lenny does very good, which I am very confident she'll do quite good in Naga. That could be the setup, or at least that could be a basis for her supporters to push her to run for 2028. And that could create some awkward situation for Riza Hontiveros. Or maybe not. Pag-usapan natin yan in the next episode. So don't worry, pag-usapan din natin si Sara All. But let's talk about opposition leaders also para hindi na sabihin na nag-apply tayo sa Malacanang. Maraming salamat, Attorney Mark Gamboa at Richard Alden Llamas. You're so New York. Professor. El Profesor. Hindi lang Professor. El Profesor Ronaldina Llamaso. Thank you very much, gentlemen.